sa gerang nagaganap dito sa Israel, Palestine, at saka naman itong Iran. Ano ang mangyayari sa amin dito sa bansang Turkey? Nasaan po kami ilalagay nito kung talagang magkakaroon ng giyera sa dalawang bansang ito? Ano ang resulta? Babawi nga ba ang Israel sa pag-missile attack ng Iran sa kanila? Abangan natin ngayong Linggo kung pare-retaliate ba talaga ang bansang Israel sa Iran. Ano ang kalagayan naming mga Pilipino dito at kalagayan ng bansang Turkey? Kasi malapit na kami dito sa kanila. May mga border po ang Turkey sa mga bansang ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. So pag-uusapan natin ngayon kung apektado nga ba kami dito sa Turkey sa kaguluhang nagaganap dyan sa Israel at Palestine. So far, so good. Yung gera dyan sa Israel at Palestine, hindi po kami masyado apektado dito sa Turkey. Pero sa gerang magaganap between Israel and Iran, yes, apektado po kami niyan talaga for sure. Turkey po ay may mga border sa Syria, sa Iran, sa Iraq. So, yang magkakatabi-tabi na yan, halos kalahati po ng bansang Turkey ay may border dyan sa tatlong bansa na yan. Bakit nga ba delikado ang bansang Turkey pag nagsiklab na ang gera sa Iran at Israel? Alam naman natin ang buong bansa na last weekend binomba ng Israel ng almost 200 na missile, ay binomba ng Iran ang Israel ng 200 na missile. At alam nyo ba na 80 sa missile na, hindi ba yung may Iron Dome ang Israel na sinasabi nila? Ang 80 na missile ng Iran ang nagpalaglag noon ay ang Iron Dome, or yung kanilang support na ano yung tawag dyan, ginakalkula nila, ay gina-intercept nila yung missile, ay galing sa Erbil doon sa Iraq. So ang Erbil ay lakarin mo lang Turkey na. So dahil meron po doong American base sa Erbil, pero ang main base nila ng American base ay nandito po sa Adana, sa Incirlik, American base dyan sa Adana. So ang nagpatumba po noon ng 80 na missile na galing Iran ay ang American base sa Erbil, at iba naman doon sa Jordan na American base at mismong sa Israel. So, ayun, bakit ba nangyari ito? Kasi po, binomba ng Israel ang Iranian embassy sa Damascus. So, marami pong namatay na mga Iranian diplomat at kanilang mga citizen. Nagalit ang Iran kaya nagpalipad siya ng 200 ka missile papunta sa Israel. So, bago pa man makarating sa Israel, may dalawang bansa pang dadaanan yung missile ng Iran. So, dadaan muna siya sa Iraq, tapos dadaan siya sa Jordan, tapos sa Israel. O, diba? Ganun na ang labanan ngayon. Liparan na lang ng fuse ang tawag nila dyan, mga missile. Gari bansa to bansa ng gera. So ngayon, dahil nagalit na naman ang Israel, sabi ng Israel, nagre-ready kami ngayon para babawian namin ang Iran. Ano ang sagot ng Iran? Sige, pag binomba nyo kami, seconds lang ang pagitan at magre-resback kami sa iyo. So, very, very critical ngayong week dito sa bansang Middle East area. Kasi nga, pag nag-retaliate ang Israel sa Iran, Diyos ko dahil, pulbusan na ito. So, ano naman ang epekto sa aming mga Pilipino nandito? Marami po tayong mga kababayang Pilipino dyan sa Erbil, sa may Iraq. So, syempre, ang bubumbahin yan ng Iran ay ang mga American base na nakapalibot sa Israel. Kasi kung Israel lang man talaga ang babatayan ninyo, hindi po sapat ang sundalo nila para labanan ng Iran. Malaking bansa ang Iran at marami silang mga sundalo. So, ang bubumbahin niya ng Iran
ang Israel, ang mga American base na nakapalibot sa Israel. So, ang Turkey ay nangangamba kasi merong American base dito sa Adana, doon sa Erbil sa border ng Turkey, at saka po, pulbos po talaga dahil parang hamburger ang labas ng Jordan. Kasi ang Jordan ay sa pagitan mismo ng Iran, Iraq at Israel. So, apektado ang mga inosente. Hindi po lahat ng Israeli ay pabor sa ginagawa ng presidente nila na si Netanyahu. Nakikita ninyo naman maraming mga Israeli or mga Jewish people na nagrarally mismo sa kalye ng Israel. Ayaw nila yung ganitong sistema. Kasi nga, alam mo ang sinasabi nilang merong Netanyahu phenomenon. Hindi lang po ito si Netanyahu ang decision. Kasi pag sinabing Netanyahu phenomenon, o diba, parang it's against, yung parang nag-involve talaga yan siya sa gera, kailangan lumaban ng Israel sa mga bansang nananakop sa kanila. Sa totoo lang naman, dahil kahit sinong bata o logic, kung wala namang umaatake sa Israel, sa totoo lang napakalakas nila kasi nakaback up sila ang Amerika sa kanila. Yung occupation nila sa Palestine, yun po ang hindi ina-agree ng nakakarami. So, hindi ko rin masisi yung ibang mga inosenteng mga Israeli na ayaw nila sa pamumuno ng kasalukuyang presidente. So, sa base po dito sa Turkey, maraming mga Jewish na nandito, mga Jewish people na nakatira dito sa Turkey. Hindi lang sila masyadong nagpapalda. Siyempre, alam mo naman ng Muslim area, ayaw nilang yung parang direct assault sa kanilang mga Jewish dahil po sa nangyari dyan sa Middle East, sa gera dyan between the Palestine at saka sa bansa nila. Hindi nila kagustuhan yun dahil hindi naman sila ang namumuno sa kanilang bansa. May presidente sila na nagdedesisyon. Ang sabi nila, we will protect our land and our holy land. You cannot also, hindi natin mismo kayang i-judge yung paninindigan ng Israel kasi gusto na din nilang protektuhan nila ang kanilang bansa ayon sa kanilang pananaw. So, ang Turkey, sa palagay ko, talagang very critical ang stand niya. Ngayon, ang sabi naman ng Amerika sa nangyaring pag-assault ng Iran, hindi nila pinrotektahan nila yung pag-assault ng Iran sa bansang Israel sa pamamagitan ng paglaglag ng parang 80 ka missile. So na-detect ng Iron Dome yung 200 plus na sinend na missile ng Iran. So, 80 doon na palaglag nila. So, ibig sabihin, meron pang 120 either yung Jordan na American base at Israel mismo ang nag-protect doon sa missile. So, kung matatanaw ninyo, malayo ba kami sa Israel? Sa totoo lang, alam mo, tingnan nyo sa harap ko, yung dagat na yan. Ayan, yan. Yan ay ang Mediterranean Sea. Kung i-straight ko yan sa aking paningin, ang kabila niyan ay Cairo, Egypt na. Kung pupunta ako sa kaliwa ng konti, may dinaan ng pulang kotse, yan ang Israel sa dagat na yan. Dahil yung Mediterranean Sea, nasa palibot po namin yan. Ang Mediterranean Sea sa Cairo, Turkey, Israel, at Lebanon. So, napalibutan namin, magkakatabi-tabi lang kami dito sa Middle East. So, yan po ang Mediterranean Sea sa aking harapan. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Kasi sa araw na ito, ngayon is Tuesday, nag-iipon at nagmi-meeting ang Israeli Defense Minister government. Kasi nakikita namin sa TV namin dito sa Turkey. Pinag-iisipan nila at pinagpaplanuhan nila kung paano sila mag-retaliate sa Iran. So, ang sabi naman ng Iran, okay, no problem, we're ready. Seconds lang at babawi kami sa gagawin nyo sa amin. So, titingnan natin ngayong week sa mga susunod na araw kung ano ba ang mga mangyayari sa kaguluhang ito. So, sa aking mga kababayan, na malapit dyan sa area na yan, ay naku, magligpit-ligpit na naman tayo. Kasi dito sa Turkey, ang pinakamalapit doon is ang Mardin, Midyat,
Van, yan, nasa border yan, napakalapit na doon kasi may border yan, so Mersin, Mardin, Midyat, napuntahan ko yung mga lugar na yan, at saka Van. Kasi ang Van po na tinatawag dyan, border na yan ng Iraq. So, ang border ng Iraq, banda, meron din kaming border mismo ng Iran. So, ang mga Iranian ay pupuntahin dito naman sa Turkey dahil may gera dun sa bansa nila. Kasi ang mga Iranian, pag pumunta ng Turkey, kailangan ng visa, border visa lang. So, 3 months pwede silang magstay dito. So, ang dami-dami mga Iran kahit dyan sa mga harap ng bahay namin na nakatira. Marami mga Iran dyan. So, tingnan natin sa mga nasusunod na araw kung ma-sandwich ba naman kami dito sa mga pangyayari. Kasi parang ganyan lang, mga puti-puti yan sa daag sa taas. Yan, sa langitan. Yan lang ang pagpalipad ng mga missile ngayon. Bansa to bansa na ang labanan. So, please pray for the innocent people sa mangyayaring kaguluhan na ito na naman pagitan ng bansa to bansa. Oh my God. See you next time for our next video. Bye-bye. Sa lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much.